Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. So what is up mga didagdi, pumunta nga pala kami ng Macau at kumain kami ng mga street food sila doon. Samahan nyo kami igagala at tatakawin na naman namin kayo. Let's go! Marami nga pala kami pinuntahan sa Macau, dito sa Cotai, Taipa, at syempre sa Macau Peninsula. Pero pinaka nagustuhan namin ay yung mga street foods nila at syempre yung mga free taste na madadaanan papuntang Ruins of St. Paul. Actually malaki ang naging problema ng video na to. Nalobat pala yung battery ng mic namin dito sa Macau kaya hindi pala nag-record yung audio. At problema dito, hindi ako nag-take down notes dun sa mga kinainan namin dito at salita ako ng salita, kala ko nagre-record. At dahil dyan, I will try my best to remember na lang yung mga kinain namin at kung ano yung mga lasa nila. At dahil Macau street food vlog ito, huwag kayo mag-expect ng any video sa kumakain kami sa May Cotai. Dito yung mga Londoner, Parisian, dun sa mga bigating mga casinos and hotels. Kung yung location naman sa Macau ang gusto mong mapanood, ay meron naman kaming vlog dito. Link in the description na lang, check it out na lang. Bali, first up nga pala ng travel namin sa Macau ay nandito kami sa Cotai and Taipa. At this time, papunta na kami ng Macau Peninsula para sa Ruins of St. Paul at dito na kami kumain at ito na yung mga video clips. Una pala namin tinikman itong egg tart na interesting itsura niya kasi yung pagiging yellow niya parang egg yolk at egg tart siya. Si Leslie ang unang tumikim at nagustuhan niya to. Dito masyadong food review kasi hindi namin masyadong matandaan yung mga lasa nito at hindi ako nag-take down nun since nagsasalita naman ako ng mga comments namin dito. Next naman itong Portuguese tart naman agad ang titikman niya. Para ako naman mamaya ang titikim ng dalawa. At ang itsura nito nakakatakaw na. Ito ay nagustuhan niya. Makikita niyo to sa magiging reaction niya. Sayang lang talaga yung mga pinagsasabi namin dito at hindi ito nag-record. Hindi pa naman sana yung mga maririnig nyo sa amin. Ngayon ako naman tong titikim ng egg tart. At kung babasahin mo yung buka ng bibig ko, ang sabi ko dito masarap. Ang itsura nito napaka-fluffy sa loob at para siyang egg pie. Ayan, todo explain pa ako sa natitikman ko, hindi pala nagre-record. Ngayon naman ako naman ang titikim ng Portuguese tart. So ayan, hindi ko na kailangan explain yung naging reaction ko kung nagustuhan ko ba to. Sayang talaga, todo explain pa ako sa nakikita ko dito.
On to our second stop, nakatabi lang halos ng first stop namin. Balak sana namin mag-dine in dito pero marami masyado yung tao sa loob at wala kami mapopwestuhan. O-orderin sana namin itong mga laman loob na nakababa dito na pinakukuluan kaso wala kaming proper place to eat and vlog. Itong meatballs na lang ang in-order namin instead. Si Leslie nga pala ang unang tumikim neto, syempre ladies first, at sabi niya dito, iba daw ang lasa neto. Hindi yung usual na natitikman natin meatballs, ay nagustuhan naman niya. At dahil galing nga pala to sa pakuluan ay mainit pa ito. Ngayon turn ko naman na matikman to at titignan ko kung ano yung sinasabi niya na kakaibang lasa. Nung sumayad na to sa taste buds ko at natikman na to, ay nalasahan ko agad yung curry flavor. Yung curry flavor yung pinakasabaw niya, yung pinagpakuluan niya, kaya ito yung dominant na lasa dito. Yung serving niya dito sa cup ay meron na din talagang curry sauce na nakasama. Kung nasa Pilipinas kami ay inuulam ko na to kasi strong yung lasa ng curry at bagay na bagay ito sa rice. Ang third stop naman namin na isang dim sum place dito sa isang iskinita papuntang Ruins of St. Paul. Dalawang klaseng dim sum nga pala in-order namin dito at pares namin nagustuhan at masarap yung mga sauces nila dito. I-b-roll ko na lang to kaya roll the montage. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. Hello! 我女儿3岁之前做了2个。 Sarap. May cookie din yung galing Leslie. Ruins of St. Paul. Pinay, no? Pinay yan, Pinay. Saan? Yan. Pinay. Ano na ang Pinoy? Banata mo ayun. Pwede tumikim. Pwede sir, Ayan. Ayan. Ano gusto ko sa ating kababayan? Walang alisan to, walang alisan. Thank you. Hanggang sa mabusog, ano? Oo. Yan Sige, po. sige. Thank you, thank you. Agad. Ano muna, wala pa ibang flavor. Kapwa. Kababayan. Parang nice coffee. Yes. Hi. Thank you. Thank you. Ayan siya. May eggs din dito. Yan, low when K. Yung kape. I-try natin. Ang sarap. Matapang. Very nice. Eh, ma-energize ako dito. Sila sina-refresher niya. Ayan. Ewan ko kung anong in-order niya. Ang order mo? Best seller? Best seller eh. Strawberry, sago, ting-ting. Okay. Okay na ako sa kape ko.